Ginulat na naman ni Kai Sotto ang mundo. This time against Hong Kong na kung saan gumawa ng isang double-double si Kai Sotto with 12 points, 15 rebounds, 2 blocks, and 2 assists. Another solid performance ni Kai kahit na very clear na papetiks-petiks lang siya against Hong Kong. Yet tinambakan nila ng 39 big points ang kalaban, 93-54. Ang Gilas Pilipinas ay muling nagpakitang gilas sa kanilang laban kontra Hong Kong kung saan hindi lang nila dinomina ang laro, kundi nagbigay din ng panibagong dahilan para hangaan ang kanilang talento at teamwork. Sa score na 93-54, malinaw na ang depensa at opensa ng Gilas ay nasa ibang antas kumpara sa kalaban. Isang malaking highlight dito ang performance ni Kai na muli siyang nagpakita ng kanyang husay kahit na tila papetiks-petiks lang ang kanyang approach sa laro. Si Kai ang naging sentro ng atensyon sa larong ito. Nagtala ng 12 points, 15 rebounds, 2 assists, and 2 blocks. Kahit hindi niya kailangang maglaro ng buong lakas, ipinakita pa rin niya ang kanyang dominance sa ilalim ng ring at ang kanyang 15 rebounds, 12 dito ay defensive, ay siyang nagbigay sa Gilas ng solidong kontrol sa bola at sigurado na ang Hong Kong ay walang pagkakataong makakuha ng kanilang second chance points. At bukod sa kanyang rebounding, may ilang crucial plays din si Kai, kabilang na ang kanyang presence sa opensa. Bagamat hindi masyadong mataas ang kanyang shooting percentage na 35.71%, 5 of 14 field goal, ang kanyang game sense at passing ability ay umangat. Sa isang pagkakataon, sa halip na piliting umiscore, nakita niya si Junmar Fajardo na libre sa ilalim at nagbigay ng isang drop pass para sa easy 2 points. Ito ay nagpapakita ng mataas na basketball IQ ni Kai na patuloy na ikinagugulat ng basketball world. Well, hindi lang si Kai ang nagdala ng laro. Ang Gilas ay nagpakita ng kanilang balancing opensa kung saan maraming players ang nag-step up. Si Junmar Fajardo ay may 14 points and 8 rebounds na nagtala ng isang efficient 70% field goal shooting. Samantala si Carl Tamayo na galing sa bench ay nag-ambag ng 16 points and 5 rebounds na muling nagpatunay ng lalim ng Gilas lineup. At hindi rin matatawaran ang contribution ni Sergio Perez na nagtala ng 10 points, 4 rebounds and 3 assists habang nagdadala ng energy sa laro. Ang balanced scoring at teamwork ng Gilas ang naging dahilan kung bakit sila nakapagtala ng malaking panalo. Ang 24 assists ng koponan ay siyang nagpakita ng kanilang unselfish play, habang ang 9 steals and 5 blocks ay nag-highlight ng kanilang aktibong depensa. Sa kabuuan, ang koponan ay nagtala ng 56 rebounds, mas mataas ng halos doble kumpara sa Hong Kong. Ang pagkapanalo ng 39 points laban sa Hong Kong ay nagpapakita ng kalamangan ng Gilas, hindi lang sa talento, kundi pati sa game plan. Kahit tila hindi na kinakailangang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya, na kontrol nila ang laro mula umpisa hanggang dulo. Ang malaking tambak na ito ay isang mensahe, hindi lang para sa Hong Kong, kundi pati na rin sa ibang teams na harapin nila, na ang Gilas ay handang-handa na sa mas malaking laban. Para kay Kai Sotto, ang papetiks-petiks na laro ay nagpapakita na kaya niya maglaro ng maayos kahit hindi siya mag-exert ng maximum effort. Pero ang tanong, paano pa kaya kapag kailangan niya maglaro ng full gear? Ang ganitong mga laro ang nagpapataas ng kanyang stock sa international scene, kabilang na ang NBA. Ang kanyang presence bilang defensive anchor at facilitator ay patuloy na nakapagbigay ng bagong dimensyon sa laro ng Gilas. Ang papetiks-petiks na estilo ng laro ni Kai ay isang indikasyon ng kanyang natural na husay at basketball IQ. Sa kabila ng hindi pagbibigay ng buong lakas, nagagawa pa rin niyang mag-contribute ng malaki sa laro sa pamamagitan ng kanyang rebounds, defensive presence at mga smart plays. Ito ay patunay ng kanyang fundamental skills at positioning sa court ay malaki ang epekto sa team. Hindi na kailangang pilitin ni Kai ang kanyang sarili sa scoring dahil kayang-kaya niyang magpabago ng laro gamit ang simpleng pagkontrol sa tempo at pagbibigay ng tamang pasa o defensive stop. Kapag dumating ang panahon na kailangang maglaro ni Kai sa full gear,
Malinaw na kaya niyang mag-step up sa anumang sitwasyon. Well, kung sa minimal effort pa lang, ay kaya niyang magtala ng double-double, ano pa kaya kung magbigay siya ng 100% na energy? Ang kanyang taas, haba at court vision ay nagbibigay sa kanya ng edge laban sa mas maliliit o hindi gaanong atletikong mga kalaban. Sa international basketball, ang ganitong versatility ay bihira at napakahalaga, lalo na kapag ang kalaban ay ang mas matataas na antas ng competition katulad ng New Zealand o kahit mga European teams. Ang ganitong uri ng laro ay isang malaking tulong sa kanyang stock sa international basketball scene. Sa mata ng mga NBA scouts at iba pang professional leagues, ang kakayahan ni Kai na maging impactful sa laro kahit hindi siya masyadong nagpapakita ng aggression ay isang napakalaking asset. Ang kanyang composure at maturity sa court ay siyang nagpapakita ng potensyal na maging consistent performer sa mas mataas na antas ng laro. Well, hindi lang siya scorer o rebounder, kundi isa ring facilitator na kayang mag-set ng plays at mag-adjust ng anumang sistema ng laro. Bilang defensive anchor at facilitator, nagbibigay si Kai ng bagong dimension sa laro ng Gilas Pilipinas. Hindi lang siya nakatuon sa pagkuha ng puntos, nagiging sentro rin siya ng depensa na nagbabago ng flow ng kalaban. Ang ganitong versatility ay nagiging dahilan kung bakit mas epektibo ang Gilas sa kabuuan. Sa bawat laro, hindi lang niya inaangat ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang laro ng kanyang mga kakampi. Ang ganitong klaseng contribution ang dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang antas ng basketball ng Pilipinas sa pandaigdigang competition. Ang larong ito laban ng Hong Kong ay hindi lang isang panalo, kundi isang deklarasyon ng dominance. Mula kay Kai hanggang sa bench players, bawat isa ay nag-ambag para sa mas malinis na laro. At sa darating pang mga laban, aasahan natin na mas mag-improve pa ang team chemistry at performance ng bawat player. Ang Gilas Pilipinas ay hindi lang basta nananalo, sila ay nag-iwan ng marka sa bawat laro. Ano sa tingin nyo ang magiging epekto ng larong ito sa susunod nilang laban? Abangan natin ang susunod na chapter ng Gilas Pilipinas sa kanilang kampanya. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.